Ina ni Catherine, dismayado sa ginawa ng PNP. Matapos lumutang ang sospek sa publiko, ay labis ang pagkadismaya ng ina ni Catherine Camilon. Ano nga ba ang nangyari at pagkatapos lumutang ay wala pa ring resultang nakukuha ang pamilya sa tumatakbong investigasyon? Matatanda ang noong January 9, bago sumapit ang alas 12 ng tanghali, ay sumuko sa pulisya ng Balayan, Batangas ang isa sa mga sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Kasama ang 33 anyos na si Jeffrey Magpantay, residente ng Barangay San Roque sa Rosario, Batangas, ang kanyang ka-live-in partner ng sumuko, 11:59 ng tanghali noong araw na yun. Una nang sinampahan ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention si Magpantay, kaugnay sa pagkawalan ni Camilon noong October sa bayan ng Limiri. Handa umano si Magpantay ayon sa pulisya na makipagtulungan sa kaso. Di umano, siya ang nagmaneho sa sasakyan na ginamit sa pagdukot kay Catherine Camilon. Siya ang driver ng pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro. Ngunit bakit nga ba dismayado ang nanay ni Catherine sa ginawa ng PNP? Naibahagi ng pamilya ni Catherine sa programa ni Senator Raffy Tulfo na sinubukan nilang kausapin ang sumukong driver na si Jeffrey Magpantay. Gayunpaman, tumanggi daw itong harapin sila. Ayon sa paglalahad ng ina ng beauty queen na si Rosario Camilon, pinuntahan nila sa Balayan Police Station ang sumukong driver ng pulis na tinuturong sangkot sa pagkawalan ni Catherine Camilon. Pagbabahagi pa nga ni Nanay Rosario na makiusap sa mga pulis na sana ay makausap nila si Magpantay. Ngunit ang pulis lamang ang umakyat para tanungin ang sospek kung gusto niyang makipag-usap sa kapamilya ni Catherine. Pagbaba umano ng pulis ay sinabi niyang ayaw makipag-usap ang sospek. Anya, ang inakala nilang mabibigyan linaw ang nangyari kay Catherine ay wala ring mapupuntahan dahil tumatangging magsalita si Magpantay kaugnay sa kaso ng pagkawalan ni Catherine. Matapos nilang nabigong makausap si Magpantay, napagtanto niyang parang gusto lang niyang maisalba ang kanyang sarili kaya siya ay sumuko. Ani ni Nanay Rosario, ang inaasahan po namin ay siya yung magsalita kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi niya pagsasalita, parang ang nangyayari po ay sarili din po niya ang kanyang pinoprotektahan. Ayon pa nga sa nanay ni Catherine, ay parang wala na rin silang malalaman tungkol sa nangyari kay Catherine kung hindi naman magsasalita at magsasabi ng totoo si Magpantay. Ayon pa nga daw sa pulis na nakausap ng kapatid ni Nanay Rosario, ay ayaw naman daw pilitin magsalita si Magpantay at baka sila naman daw ang beltahan. Sa ngayon nga, wala pa ring inalalabas na pahayag ang sumukong suspect.